Alright, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Good news, nakikita nyo dyan sa ibaba. Ang sinasabi, final na, talo na naman si Digong sa ICC. Bakit po siya talo na naman? Hindi ho ba yung dalawang judges sa kanyang kaso ay pinadidisqualify nila? Nako ho, pirmado na ng presidente ng ICC. Lumabas po ito noong June 9, itong desisyon ng presidente mismo ng ICC, no way highway, na siya ay pagbigyan na ipabasura. Bakit ba ipa-disqualify yung dalawa? Bakit pinadi-disqualify nila Digong? Kasi daw yun ay mga pumabor na resume ang investigation dito sa situation sa Pilipinas. Pumabor daw yun na magpatuloy ang investigasyon kay Duterte. Paano para lahat yan? Kung lahat na lamang po ng judges doon ay pumabor, lahat po yun ipapa-disqualify. Di ba? talagang akala ko ba magagaling yung abogado nila? Dahil kung magaling yung abogado, hindi mo papa-disqualify yung judge. Di ba? Mapakita ninyo na kayo ang dapat na paboran. Hindi yung dapat yung kumbinsihin, ipapakick out nyo, mga tanga. Eto ho, payat ho na babae ang presidente ng ICC, si Judge Tomoko Akane. Sabi rito, the plenary of judges of the ICC has before it an application filed by Diggs requesting that Judge Alatini, Gansu, and Judge Flores be disqualified from the adjudicating the defense challenge with respect to jurisdiction. Yung kasi rito, issue rito, pinag-uusapan nun, yung 5 judges na pinag-uusapan kung meron bang jurisdiction rito sa Pilipinas, ang ICC. So itong dalawang ito ay pumabor. Kaya sabi, filed by, and Judge Flores be disqualified from adjudicating the defense challenge with respect to jurisdiction filed by Mr. Duterte before the pretrial Chamber 1 in the case of the prosecutor versus Duterte. Then, a plenary of judges was convened on 9 June 2025 in order to consider the application. The plenary of judges, acting unanimously, decided to reject the application. Application po ang tawag doon sa apila. Sa petition, application ang tawag nila. A fully reasoned decision of the plenary will follow. So maglalabas po sila. Inuna lang na sinabi nito ni Akane na hindi po pinapaboran si Digong. Okay, yung mga abogado niya. So nakita na kasi nila rito na there's no way out dito si Digong. Imposible talagang mapauwi. Hindi niya makukuha yung interim release kasi nga hindi na applicable sa kanya. And besides, iga-grant lang po. If I am one of the judges, papayag akong i-grant ang interim release sa kanya kung member pa tayo ng ICC. Unang-una sa personal reason na lang. Kung member pa ang Pilipinas, bakit hindi? Ang Pilipinas nagtitiwala sa ating kapangyarihan, sa ating kakayanan. Di ba? So pagbibigyan ko na pauwiin siya sa Pilipinas. At huhulihin na lang ulit namin kapag ayaw niyang bumalik para sa trial. Di ba? Ang problema, hindi na po pwedeng pagkatiwalaan ng Pilipinas, sad to say, na in good faith isosoli nila si Duterte rito pagkatapos na iutos ng ICC na may hearing tayo sa ganitong petsa at kailangan kang pumunta na rito. Hindi na po mapagkakatiwalaan ng Pilipinas hanggat hindi po ibinabalik ni PBBM ang bansa natin sa ilalim ng ICC. Okay? Hindi ho mapagbibigyan yan si Digong. Walang legal basis, ika nga. Kasalanan niya yan eh. Inalis niya ang Pilipinas. Di ba? Pero hindi niya inalis sa Interpol. No. Hinuli siya through Interpol. Okay? So sa mga DDS, well, congratulations po sa inyong lahat kasi
mukhang doon na ho mabubulok talaga sa oblo ang tatay nyo.